Kaya makakita tayo na nagpapakamatay na lang kasi walang karamay. So magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito yung umpungan natin, ang UOB, sa pamumuno ni mahal nating presidente, si Ustad Abu Baida Satul, si kanyang vice presidente, si Ustad Abdurrahman Sabandal, at Mubarak sa kanya, mashallah, nakabul siya sa Islamic University of Minnesota. Mashallah, alhamdulillah. At andyan ang mga secretary, mga kasama natin lahat ng mga officers. Isa sa pinapasalamatan natin. At lalo-lalo na sa BMC brother, sasabihin ko na para di ko na makalimutan, sa BMC family, kabilang ka sa naging parte ka nito, alam namin, tinuturing mo kaming pamilya. At kami rin, tinuturing ka naming pamilya. Kami mga Bangsamoro dito sa Kuwait. At sino pa man yung mga binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok, lahat kayo, tinuturing namin kayong pamilya. Lalo na si brother, kahit saan, mashallah, nandoon siya, kasama natin palagi. Alhamdulillah. Ang tandaan mo bro, ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alam natin kung gaano kasakit, lalo na mahal natin sa buhay mawala. Masakit yan. Pero meron nang nawala bro, mas marami pa rin naiwan. Nandito kami, sumusuporta bilang isang kapamilya. So, ang akin lang dito, paalala para sa atin lahat. Unang-una, para sa aking sarili rin. Itong ta'ziya na ito, isa rin na kagandahan niya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay yung nagpapaalala sa atin sa tinatawag na kamatayan. Napaalala kasi merong namatay. Actually, yung pagkata'ziya hindi lamang sa namatay. Yung pagbanggit natin ng inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hindi lang sa kung sino namatayan. Binabanggit natin yan kahit sa may dumating sa atin na problema. Pag halimbawa, may nadadang ka ng problema, kahit hindi namatayan. Binabanggit natin. Paalala yun para sa atin na tayo ay parang mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay babalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, sabi niya, "Akthiru min dhikri hadimil laddat." Paramihin niyo, sabi niya, ang pag-alala sa tinatawag na pumuputol ng kaligayahan natin. Yung kaligayahan natin dito sa mundo na ito. Kasi halos karamihan sa atin, gusto natin mahaba yung buhay natin. Ayaw muna natin mamatay kasi gusto natin, marami pa tayong gustong gawin dito sa dunya. Pero akthiru min dhikri hadimil laddat. Paramihin ninyo ang pag-alala sa pumuputol ng kaligayahan, yun ang kamatayan. Yun ang kamatayan. Na isa yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa yan, yung kamatayan na yan, isa yan sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Isa yan sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Dahil ayaw natin na mawala ang mga mahal sa buhay natin. O yung tayo mismo. Di ba? Gusto natin na matagal pa tayong mamatay. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang kamatayan wal hayat. Anong dahilan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para malaman kung sino yung mas mga mainam sa atin. Sino yung mas mga mabuti sa atin. Dahil ang buhay natin dito sa mundo bro, puro lahat pagsubok. Kahit sa araw-araw na ginagawa natin sa trabaho, puro pagsubok. Di ba? Napakaraming talata sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Inaakala ba ng mga tao, sabi niya, annama khalaqnakum abatha, nilikha lamang namin kayo na parang wala lang?
At hindi na ba kayo babalik sa amin? Wa annakum ilayna la turja'un? Patunay yun na tayo ibabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay may purpose sa pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito. Meron din sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Ankabut, sabi niya, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Inaakala ba ng mga tao na ay yutraku, pababayaan lamang sila? Ito mo, ay yaqulu amanna, sa kabila ng kanilang pagsasabi na kami ay naniniwala. Ibig sabihin, pati tayo ng mga mananampalataya, aman na. Sa kabila ng pagsabi natin na aman na, naniniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum la yuftanun, hindi na ba kayo bibigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang pagsubok na ibinibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang sa mga kafir, o di kaya hindi mananampalataya, mas lalo pa sa atin ng mga mananampalataya. Binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok. Anong dahilan? Sa kasunod ng ayah, sabi niya, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ibig sabihin, hindi lang sa panahon natin ngayon itong ang fitna dito na tinutukoy ay pagsubok, ikhtibar, imtihan. Pagsubok sa atin. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Katotohanan ay sinubok din namin yung mga nauna sa inyo. Ang mga propeta, yung mga naunang henerasyon. Sinubok din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Anong hangad doon? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Para malaman kung sino yung tunay sa atin. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. At malaman kung sino yung nagkukunwari lamang. Kaya marami, brother, makita ko, marami rin ako mga nasaksihan din na pumasok sa Islam, mga ganyan din, mga balik Islam, na nung binigyan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok, pinakauna-una, brother, pagsubok, pamilya. Totoo yan. Pagpasok sa Islam, nakalaban niya agad pamilya. Kahit ako rin. Sa pananaliksik ng kaalaman, magiging kalaban mo yung pamilya mo. Dahil pag sinabihan mo sila, ay hindi man ganyan, hindi ka, paniniwalaan lang nila kung ano yung nakasang-ayon sa mga sarili nila. Pero yung hindi nakasang-ayon sa sarili nila, hindi na sila maniniwala. Yun nga sabi ng Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Pinaniniwalaan nila yung kalahati lang sa kitab at hindi na nila paniniwalaan yung kalahati nito kasi natatamaan sila. So, dahil sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging dahilan, nagbalik sa pagka-kafir, Christian. Yun yung punto ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Para malaman kung sino yung totoo talaga, mananatili ka sa pananampalatayang Islam.